Paanong ang isang relihiyoso at ama ng isang bayan, na dapat sana ay poprotekta sa mga nasasakupan nito, ay madadawit sa isang malagim na insidenteng kumuha sa buhay ng dalawang estudyanteng may matayog na pangarap. Sa video nating ito, ating balikan ang isa sa kahindik-hindik na insidenteng naganap noong dekada 90, ang sinapit ng magkaibigang sina Mary Eileen Sarmenta at Alan Gomez. Mabulag na rin ako kung may kinalaman sa kaso niya doon sa ano niya. Kilala niyo ba yung dalawang biktima? Hindi ko kilala yun eh. June 29, 1993, bandang alas 8 ng umaga, mabilis na kumalat ang balita sa pagkakadiskubre ng mga pulisya sa katawan ng wala ng buhay na dalaga sa sitio Paputok sa probinsya ng Laguna. Makikita sa natagpuang katawan ng babaeng ito, ang labis na hirap na dinanas nito dahil sa kalunos-lunos nitong kalagayan, kung saan ito ay halos hindi na makilala. Oras lamang ang naging pagitan ng muli ay isa na namang katawan ang nakita ng mga operatiba sa probinsya ng Laguna. Sa pagkakataong ito, sa Tambacan sa barangay Imok naman nakita ang isa pang katawan at ito ay napag-alamang isang lalaki. Katulad sa babaeng unang nakita ng umagang iyon, hindi na din halos maaninag pa ng maayos ang itsura ng lalaking natagpuan. Ngunit isa lang ang malinaw na mababakas dito, pinahirapan ito ng matindi ng hindi lamang iisang tao. Nang mga oras na iyon, ay walang naging pagkakakilanlan sa mga katawan na natagpuan. Hanggang sa isang estudyante ang tila nakakilala sa katawan ng babae bilang ang dorm mate nito na si Eileen Sarmenta, na ayon sa landlady ng mga ito ay katakataka umanong hindi umuwi ng gabing iyon sa kanilang inuupahang dormitoryo. Positibo nitong kinilala ang katawan bilang si Mary Eileen Sarmenta, 21 anyos, dahil sa suot umano nitong paboritong sapatos, at sa nakita nitong nunal sa pisngi ng nasabing katawan ng babaeng natagpuan. Upang makumpirma nga, ay dali-daling isinama ng estudyanteng ito ang kanyang landlady sa munisipyo ng Laguna dahil ng mga oras na iyon, ang dalawang katawan na nakita ay dinala na ng mga pulisya sa munisipyo ng Laguna. Mula dito ay kinumpirma din ng landlady na si Eileen nga ang babaeng natagpuang iyon, at kalaunan ay kinilala din ang lalaki bilang si Alan Gomez, na huling nakita rin nakasama ng dalaga, noong gabi ng June 28, 1993. Inilalarawan si Eileen Sarmenta ng kanyang pamilya, kaklase, at malalapit na kaibigan, bilang simple, mabait, tahimik, matalino, palakaibigan, at may taglay na natatanging angking kagandahan. Ipinanganak si Mary Eileen Sarmenta noong September 16, 1971, isang scholar at graduating student na noon si Eileen sa UP Los Baños, para sa kursong Bachelor of Science in Agriculture. Habang si Alan Gomez naman ay ganoon din ang kursong kinukuha sa kapareho din na universidad. Mabilis na nabuo sa pangunguna ni Calauan PNP Deputy Chief George Medioldia, ang teoryang love triangle para sa insidenteng naganap kay Eileen at Alan Gomez, dahilan upang lumabas ang pangalan ng dating nobyo ni Eileen Sarmenta na si Kit Alcaiza. Sinasabing matinding selos umano ang naging dahilan ni Kit Alcaiza upang wakasan ang buhay nila Eileen at Alan, dahil umano sa pagkakaroon ng mga ito ng relasyon. Ngunit tila iba ang lumalabas na dahilan sa ginawang hiwalay na investigasyon ng NBI, at ng CIS, o ng Criminal Information Services, na ngayon ay ang CIDG, o Criminal Investigation and Detection Group. Ayon kay Calabarzon CIDG Investigator Rizaldi Garcia, naging kahinahinala para kay Garcia, ang ginagawang investigasyon ng grupo nila Deputy Chief Medioldia, dahil na rin sa umano'y pagpapalinis na nito sa Tamaraw van kung saan nakita ang katawan ni Eileen, na pagmamayari naman ni Alan Gomez. Walang makalap na ebidensya at wala ring mahanap na maaaring naging saksi sa kung anuman ang sinapit ng dalawa. Hindi rin naniniwala si Calabarzon CIDG Investigator Rizaldi Garcia, ang investigador na humahawak sa kaso nila Eileen at Alan, na love triangle ang dahilan ng sinapit ng dalawa, at si Kit ang may kagagawan dahil walang matibay na ebidensya ang direktang nag-uugnay sa dating nobyo ni Eileen Sarmenta. Naging kahinahinala rin umano ang tila mabagal na aksyon na ginagawa ng pulis Calauan noon sa pamumuno ni Chief Medioldia, at sa mga tila paglilihis ng mga ito sa tamang direksyon ng investigasyon. Ayon nga kay Garcia, hindi umano nagiging kooperative sa kanya ang grupo nila Chief Medioldia, dahil lamang sa ang mga ito naman raw, ay nagsasagawa din ng kanilang hiwalay na investigasyon. Ngunit sa kabila ng hindi pakikipag-ugnayan ng grupo ni Chief Medioldia kay Garcia, ay isang kasamahan nila ang sumama kay Garcia, si Aurelio Centino. Ito lamang umano ang masigasig sa hanay nila Medioldia na nakikipag-ugnayan kay Garcia. Ngunit katakataka umanong makalipas lamang ang ilang araw nitong pagsama kay Garcia sa investigasyon, ay bigla na lamang itong naglaho sa bayan ng Calauan, Laguna. Dito na unti-unting nabubuo kay Garcia ang hinala nito na may cover-up na nagaganap para sa kaso nila Eileen at Alan Gomez,
Dahilan upang hanapin ni Garcia ang kinaroroonan ni Aurelio Centino dahil kutob ni Garcia na may gustong isiwalat si Centino patungkol sa sinapit ng dalawa. August 10, 1993, nahanap ng grupo ni Garcia si Aurelio Centino sa Kalakhang, Maynila. At mula dito ay nakumbinsi nito si Centino na makipagtulungan sa ahensya para sa kaso nila Aileen Sarmenta at Alan Gomez, at mula nga sa salaysay ni Centino, ay nagulat ang grupo ni Garcia, nang aminin ni Centino, na ang may kagagawan sa sinapit ng dalawa, ay ang mismong grupo ni Calauan PNP Deputy Chief George Medioldia, at mas lalong ikinagulat nila, na pati ang mayor ng lungsod ng Laguna na si Mayor Antonio Sanchez ay dawat din sa nasabing insidente. Matapos ang naging pag-amin ni Centino, ay hinanap din nila Garcia ang isa pa sa naging kasamahan ng mga ito na nagngangalang Besencio Malabanan. Kasama din umano nila ito sa grupo ngunit katulad ni Centino ay hindi ito kabilang sa mga umabuso kay Aileen Sarmenta at sa pagpapahirap kay Alan Gomez. Sa pinagsamang salaysay nila Aurelio at Besencio, ay detalyado nilang nailahad ang malagim na naganap noong June 28, 1993. Ayon sa mga ito, nagsimula ang insidenteng ito mula sa pagkamangha ni Mayor Antonio Sanchez sa kagandahan ni Mary Aileen Sarmenta. Ito ay matapos nitong makaharap ang dalaga dahil sa pagpapaunlak ng mayor sa grupo nila Aileen para sa isang panayam para sa school papers ng mga ito. Mula daw dito ay hindi na umano nawaglit sa isipan ng mayor ang taglay na kagandahan ng dalaga. Ilang araw pa umanong minanmanan ng grupo nila Deputy Chief Medioldia ang mga aktibidades ng dalaga at noong umaga nga ng June 28, 1993, ay binuo na ng grupo ang planong pagkuha sa dalaga upang iregalo sa humahangang si Mayor Sanchez. Bandang alas 6 ng gabi, nagtungo sina Chief Medioldia at ang grupo nito lulan ng isang ambulansya na minamaneho ni Centino. Sa gabing iyon ay nakatakdang dukutin si Aileen upang dalhin umano kay Mayor Sanchez bilang isang regalo. Tumagal ng ilang minuto ang pag-aabang nila sa campus kay Aileen ngunit hindi nila ito namataan sa nasabing campus. Nang hindi masilayan sa campus ang dalaga, ay nagpasya si Medioldia na magtungo ang mga ito sa isang kilalang lugar na puntahan ng mga tao maging ng mga estudyante na nais ng kasiyahan kahit pa hanggang sa 10 oras ng gabi. Ito ay ang Agri Complex. Nang marating ng grupo ang nasabing lugar ay naipaalam pa umano ni Medioldia sa pamamagitan ng radyo. Sa tinawag nitong boss na sila nga ay nasa Agri Complex upang hanapin ang dalaga. Ang nasabing boss na kausap umano ni Medioldia ay walang iba kundi si Mayor Sanchez. Dito na umano bumaba sina Chief Medioldia, PO3 Zoilo Ama, ang dalawang police bodyguard ni Mayor na magkapatid na Luis Corcolon, at Rogelio Boy Corcolon, ang pamangkin ni Mayor Sanchez na si Balwin Brian, at ang hardenero ni Mayor Sanchez na si Pepito Kawit. Lahat silang anim ay naglibot sa lugar upang hanapin ang dalagang si Aileen. Sa ilang minutong paglilibot ng grupo ay natagpuan ng mga ito si Aileen na nooy paalis na rin sana sa lugar sakay ng isang Toyota van, kasama ang kaibigan nitong si Alan Gomez. Dito na umano sinunggaban ng grupo ang dalawa at tinangay ang sasakyan ng mga ito. Nang matagumpay na makuha ang dalaga, ay agad nila umano itong dinala sa Erais Farm sa Barangay Curva, na pagmamay-ari ni Mayor Antonio Sanchez. Mula dito nga, ay hinarap sila ng alkalde at magiliw nilang nilahad si Aileen Sarmenta sa mayor. Nang mga oras umano na iyon ay tuwang-tuwa ang alkalde nang makita sa harapan nito si Aileen. Tinanong pa umano ni Mayor Sanchez kung ano ang ginagawa ng isang binata na kasama ng mga ito. Si Luis Corcolon ang sumagot umano sa mayor at sinabing tinangay na rin nila ito upang hindi na ito magdulot pa ng problema sa plano. Ilang sandali lang umano ang mga naging mixing usapan sa pagitan ng grupo nila Medioldia at si Mayor Sanchez, ay ipinasok na nila ang dalaga sa kwarto ni Mayor. At dito na umano isinagawa ng mayor kay Aileen ang ilang oras nitong paulit-ulit na pang-aabuso sa dalaga. Samantala, ayon din kay Centino, habang hinihintay umano nila na matapos si Mayor Sanchez kay Aileen, ay dito na umano sinimulan ng grupong pahirapan at paglaruan ng kaawa-awang si Alan Gomez, kung kaya't ng gabing iyon ay mga palahaw at paghihirap nila Aileen Sarmenta at Alan Gomez ang umalingaw-ngaw sa kapaligiran ng nasabing farm. Pasado alauna ng madaling araw nang ilabas na sa silid ni Mayor si Aileen, mababakas na umano sa dalaga ng mga oras na iyon ang hirap at kalbaryong dinanas nito sa kamay ni Mayor Sanchez. Ganoon din ang sitwasyon ng binatang si Alan Gomez kung saan ay ang simpleng pagtayo na lamang umano nito ay hindi na magawa ng binata. Tapos na ako sa kanya, sa inyo na siya. Ito umano ang huling salitang binanggit ng alkalde kay Deputy Chief Medioldia. At saka umano uli nila isinakay sa Toyota van ang dalawa. Ayon kay Centino, sa kanilang biyaheng iyon ay siya pa rin ang nagmamaneho ng ambulansya, kasama nito si Malabanan, habang ang natitirang anim ay kasama nila Aileen sa Toyota van na kanila lamang na sinusundan. Sa madilim na bahagi ng Tambacan sa Barangay Imok, ay dito umano huminto ang sinusundan nilang Toyota van at mula dito, ay bumaba sa sasakyan ang ilan sa grupo ni Medioldia.
at pinaputukan ng 2 beses si Alan at saka ito iniwan na lamang doon. Matapos noon, ay patuloy na umarangkada ang grupo at muling huminto sa isang masukal na tubuhan sa sitio Paputok. Dito na umano isinagawa ng 6 kay Eileen, ang paulit-ulit na pag-abuso dito. Sa salaysay din ni St. Ino, matapos umano ang pag-aabuso ng 6 kay Eileen, ay inaaya din umano sila nila Medioldia na gawin din kay Eileen ang kanilang ginawa. Ngunit tumanggi dito sina St. Ino at Malabanan. Dagdag pa ni St. Ino, sa kabila ng kahirapang tinamasa ni Eileen ng gabing iyon ay nagawa pa rin umano nitong magmakaawa para sa buhay nito. Lumuhod umano ang dalaga sa grupo upang hayaan pa rin itong mabuhay. Ngunit sa gitna ng kadiliman ng kapaligiran ay mga putok ng armas lamang ang naging tugon ng grupo sa hiling na iyon ni Eileen Sarmenta. Dito na umano iniwan ng grupo ang wala ng buhay na si Eileen sa loob ng Toyota van, at tuluyan na nila itong inabandona. Ilang oras lamang ang pinalipas ng grupo at sa pagputok nga ng araw, ay isinagawa na ng grupo ang kunwaring pagkakadiskubre ng mga ito sa katawan ng dalawa upang subukang pagtakpan ang kanilang ginawa. Dahil sa detalyadong pagkakasalaysay ng nagtugmang pahayag nila St. Ino at Malabanan, ay August 13, 1993, inaresto sina Mayor Sanchez at ang grupo nito. Kaakibat ang mga ebidensyang nakalap sa loob ng farm kung saan umano dinala ang dalawa ay nakita ang mga upos ng sigarilyong ginamit sa pagpapahirap kay Eileen at Alan Gomez. Dito din natagpuan ang natanggal na sinturera ng short ng dalaga, at lumabas din sa forensic report na isinagawa sa katawan ni Eileen, at mula dito, ay nakita na ang katawan ng dalaga ay naglalaman ng semen ng kalalakihan, na kaya umanong pumuno ng isang lata ng sardines, bagay na lalong nagpatibay sa testimonya nila St. Ino at Malabanan, kung saan nga ay paulit-ulit ngang inabuso ang dalaga ng 7 kalalakihan, kasama ang nasabing alkalde ng lungsod. 16 na buwan ang itinagal ng paglilitis para sa kaso nila Eileen Sarmenta at Alan Gomez, hanggang noong March 11, 1995, sa sala ni Judge Harriet Demetrio, ay nahatulan ang 7 akusado sa pangunguna ni Mayor Antonio Sanchez ng 7 reklusyon perpetwa sa bawat isa sa mga ito. Sila rin ay pinagbabayad ng hukuman ng tig 17 milyong piso bawat isa para sa pamilya nila Eileen Sarmenta at Alan Gomez. Sa araw nga ng naging pagbasa para sa hatol sa kasong ito nila Eileen Sarmenta at Alan Gomez, ay tila nasaksihan ng publiko ang isang bahagi ng katauhan ni Mayor Sanchez. Matapos ang naging hatol na yun sa grupo, ay mariin pa ring itinatanggi ni Mayor Sanchez ang pagkakadawit niya at ng grupo nito sa kaso ni Eileen Sarmenta at Alan Gomez. Ayon sa alkalde, naging biktima lamang umano sila ng politikal, dahil sa plano nitong tumakbo ng mga panahong yun bilang gobernador ng lungsod kung kaya't ibinintang na lang umano sa kanya ang kasong ito para ito nga ay mapabagsak. Makailang beses din sinubukang mag-apila ni Mayor Sanchez na muling buksan ang kaso upang makapagpresenta ito ng mga bagong ebidensya, na magpapatotoo umano sa pagiging inosente nito at ng kanyang grupo, ngunit kinatigan na ng Supreme Court noong January 25, 1999, ang naunang desisyon ng hukuman. Taong 2019, ay muntik nang makalaya si Mayor Antonio Sanchez dahil sa Republic Act 10592, o ang Good Conduct Time Allowance Bill, kung saan ay maaaring mabawasan ang panahon ng sentensya ng isang akusado dahil sa magandang asal na ipinapakita ng isang bilanggo sa loob ng piitan. Mula nga sa nasabing batas na ito, ay kamuntikan nang ang palayain si Mayor Antonio Sanchez, ngunit napigilan ito dahil na din sa mabusising pag-aaral sa nasabing batas at sa estado noon ni Mayor Sanchez. Nang makapanayam ni Martin Andanar si Mayor Sanchez, sa piitan nito sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa, noong August 2019, 15 taon na ang nakalilipas mula nang sila ay mahatulan, ay mariin pa rin itong iginigiit na sila at ang grupo nito ay pawang mga inosente. March 27, 2021, natagpuan na lamang ang wala ng buhay na katawan ni dating Mayor Antonio Sanchez sa loob ng selda nito. Sinasabing komplikasyon sa iba't ibang sakit nito ang naging dahilan. Mahigit 30 taon na ang nakakalipas, mula nang sapitin nila Eileen Sarmenta at Alan Gomez ang insidenteng naging dahilan sa pag-agaw sa mga ito para sa mga mataas nitong mga pangarap sa buhay, ay hinding-hindi pa rin mawawala ang sakit at hinagpis para sa naiwang kaanak ng dalawa. Totoo nga kayang walang kinalaman ng grupo nila Mayor Sanchez at naging biktima nga lang din ba ang mga ito? Ikaw na ang humusga.